Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kung napanood nyo nga ang latest episode ng Mind of the Game podcast o ang podcast ni LeBron James at JJ Redick, malamang ay alam nyo na nga ang pag-uusapan natin dito. Ito nga ay ng pag-usapan nila ang opensa ng OKC Thunder at kung paano ito nagiging epektibo at kung bakit si Chet Holmgren ang malaking contributor kung bakit ito nagagawa nila. Napag-usapan nga ni LeBron at JJ Redick na napakahusay ng OKC sa drive and kick. Basically, magandang version nga ito ng dribble drive offense while playing 5-out offense with Chet playing the 5 position. At pinaliwanag nga ni LeBron na may isang play na tinatakbo ang OKC kung saan si Chet Holmgren ang nagdadala ng bola at nasa wing area naman si SGA. Ang isang player ay magsiset umano ng screen sa tao ni Chet. At dahil mabilis at kaya ni Chet Holmgren na magdala ng bola, open lane nga daw ito sa kanya sa pinta. Kung mag-help man ng wing defender ay easy kick out pass ito sa corner at sobrang hirap nga daw nito na depensahan. May mga paraan nga daw upang madepensahan ito, ngunit hindi niya ito muna sasabihin ayon kay LeBron dahil posible nga daw nila itong makaharap sa playoffs at ayaw niya nga makagawa ng counter ang coaching staff ng OKC. The way LeBron described it mga kaibigan ay mukhang talagang na-scout na nga niyang OKC at handa siya dito kung sakaling makaharap man nila ito sa playoffs, which is possible base sa tinatakbo ng standings ngayon. At sa kanilang 4 na pagkikita sa season na ito ay 3 beses nila itong tinalo. So kung ikaw nga ang Lakers, walang duda na itong gugustuhin mong makamatchup pagdating ng playoffs kung makapasok man nga sila dito, given na kailangan nga nila ng 2 panalo sa play-in tournament kung magpapatuloy ang standing nila bilang 9th seed sa Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na kompleto na ni Isaiah Thomas ang comeback niya sa NBA dahil opisyal na nga siyang bibigyan ng Phoenix Suns ng kontrata hanggang sa dulo ng season na ito ayon kay Shams and The Athletic. Yan nga ay matapos ang 2 10-day contract niya sa team na ito. To start the season nga ay talagang inabandon na ng Phoenix Suns ang point guard position. Pareho nga nilang trinade si Chris Paul at campaign. Ganun pa man mukhang kailangan pa rin nga nila ito. At matapos nga magkakasunod na solid na performance sa G League, si IT ay napansin ng Phoenix Suns. Fast forward after a few weeks, ang former MVP candidate and 2-time All-Star ay opisyal lang ang nabigyan ng legit NBA contract hanggang sa dulo ng season na ito ng Phoenix Suns. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?